to 34 po, sabi kong basahin sa Tagalog, mga kapatid. Gagabing ito, ating pong exhorter of course, and I'm blessed. Gusto ko pong paalam sa inyo ang bawat ginampanan po natin, especially po yung ating mga exhorters, ay binunot ko po yon, hindi po akong namili. Ang Panginoon pong namili para po sa posisyon na yon. So, kaya po, in Jesus' name. Na po. So, Sister Jackie's there also. So, 31 to 30 to 34, sabi po doon sa Tagalog version, no po, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. 32, hindi ayon sa tipan na pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. 33, sabi gano'n ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking ipagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At ang last po, hallelujah, ang sabi ng Panginoon sa 34, at hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanilang kapwa, sa kanilang kapwa, at sa bawat tao sa kanyang kapatid, na magsasabing, iyong kikilalin ng Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kalitiitan sa kanila, hanggang sa dakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahan. Amen. Wala pa ka natin, Panginoon. So dahil po doon ang topic po natin ay hindi na po tayo magtatagal. Ayon po sa pagkakabunot, si Sister Hannah po ang nauna, Sister Rhea, tapos po ay si Sister Tess. Praise So, God. praise the Lord. God bless you, sis. Amen. So, ang topic po natin ngayon ay God's promise of the new covenant, mga kapatid. So, sa 31, verse 30, chapter 31, 31 to 34, mga kapatid, nagbigay ang Panginoon ng bagong pangako, mga kapatid. Dahil sa oras na ito ay nagbigay siya ng judgment, mga kapatid, dun sa Israel. Dun sa mga pinamumunuan. Sinong hari? Si Herod ba? Si Nebuchadnezzar ata. Si Nebuchadnezzar nung time na yun. Dahil alam natin yung mga pinaggagawa nila against God, mga kapatid. So, noon ay isinulat ng Panginoon sa stone tablet ang kanyang 10 commandments, mga kapatid. At yun ay binibitbit pa nila noon. At ito ay sacred para sa kanilang mga kapatid. At ito yung talagang ginawa nilang guidelines, mga kapatid, kung paano sila bumuhay at kung ano yung dapat nilang hindi i-cross pagdating sa paglilingkod nila sa Panginoon, mga kapatid. Ngunit, ang ginagawa nila noon, pupunta sila sa templo para magpuri sa Panginoon, ngunit paglabas, magpupuri sila sa mga idols, mga kapatid. So, at madami pa silang ginawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. So, during this time, alam naman natin na bagamat mabuti ang ating Panginoon, ay nandun pa rin ang kanyang wrath, mga kapatid. Lalo na kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga kapatid. And during this time, nireveal niya kay Jeremiah na magkakaroon ng matinding judgment, mga kapatid. At gagamitin niya ang Babylon para sakupin ang mga lands, mga kapatid, upang ay maparusahan, mga kapatid. So, ito topic natin, God's promise of a new covenant. Ibig sa mga kapatid. So, ano yung old, kapatid? Paano ba nila binawash yung mga sins nila nung Old Testament, mga kapatid? Anong ginagamit nila, mga kapatid, para mapugasan ng kanilang mga kasalanan noon? Diba, nag-sacrifice sila ng animals, mga kapatid. So, ang ganda ay of animals, mga kapatid, to sanctify their sins. Pero, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ay mag-i-introduce na siya ng bagong, mga kapatid. At alam naman natin na
sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi na tayo gumagamit ng mga sacrificial offerings ng hayop upang mapugasan ang ating mga kasalanan. Nagbigay ang ating Panginoon ng magandang plano para sa atin mga kapatid. So, unang-una niyang ginawa ay sinakripisyo niya ng kanyang sarili mga kapatid. Kaya, meron na tayo ngayon, ang naghugos na ng ating mga kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoon. Right? So, hindi na natin kailangan maghirap para humanap ng animals mga kapatid. Kailangan lang natin lumapit sa Panginoon. So, pinadali na ng Panginoon mga kapatid ang paghingi ng tawad. Ang sabi niya dito, at ang sabi niya sa verse na to, sa verse 3 mga kapatid, hindi na isusulat sa stone tablets yung kanyang law mga kapatid, kundi isusulat niya na sa ating mga puso mga kapatid, sa ating puso at isipan mga kapatid. Kasi hindi na natin kailangan bitbitin yung Ark of the Covenant mga yung papasa ng salita ng Panginoon through generations from the time of Moses mga kapatid, na nag-flow through the son of his sons mga kapatid at lahat ng lineage niya. Ngunit ngayon, inopen na ng Panginoon mga kapatid. Lang directly linya ng mga Israelita, ngunit inopen din sa ating mga Gentiles mga kapatid. So, nandun na din tayo sa grace at kasama tayo sa plano niya mga kapatid. So, ayun po ang yun po ang promise ng Panginoon na bagamat nagpakita siya ng pagkakamalupit niya mga kapatid dahil kailangan yung gawin ng Panginoon or else hindi talaga matututo ang tao mga kapatid. So, to apply it in our life mga kapatid, nung binabasa ko din sa mga kapatid, alam niyo ba na ginamit ng Panginoon yung Babylon para tugisin itong mga Israelitang ito, pero pinarusahan din ng Panginoon yung Babylon mga kapatid. So nagtataka ako mga kapatid na ginamit niya para sa plano niya, pero pinarusahan niya din mga kapatid. So kung iintindihin mo to sa mata ng tao, sa understanding ng tao mga kapatid, ay maguguluhan ka kung bakit conflicting yung medyo conflicting kasi ginamit niya para sa will niya pero he struck it down mga kapatid. Pero katulad nga ng nabanggit ng mga kapatid, hindi natin kailangan intindihin ang plano ng Panginoon o kung anong ginawa niya mga kapatid o kung ano mang gagawin niya. Ngunit nagbigay siya sa atin ng kanyang mga salita, kanyang mga promise at ang mga prophecies to be fulfilled mga kapatid. And what we do mga kapatid is bilang tagapagsunod mga Panginoon, ang gagawin lang natin ay sumunod lang mga kapatid. Susunod lang tayo. Wag na tayo mag-isip pa ng kung ano man mga kapatid. So, ayun lang mga kapatid. So, to summarize everything mga kapatid, we are very blessed mga kapatid to be under the grace period of God mga kapatid dahil kung namumuhay tayo sa lumang tipan mga kapatid, an eye for an eye mga kapatid, a tooth for a tooth mga kapatid. Dahil kapag nakagawa ka ng kasalanan ay malupit agad ang Panginoon. Ngunit habang tayo nandito sa habag ng Panginoon at pinapakitaan niya ba tayo ng mercy mga kapatid, mas lalo nating palambutin ang ating mga puso at i-recognize natin mga kapatid yung endless na habag ng Panginoon na ginagawa. Kasi mga kapatid, araw-araw tayong nagkakasala. And kung noon mga kapatid ay baka hindi na tayo gumising kinabukasan mga kapatid dahil ganun kalupit ang Panginoon at kung ano pang masamang mangyari sa atin. Pero ngayon,
bagamat nagkakasala tayo sa Panginoon, ay kinokoveran niya pa din tayo. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay magkasala lang tayo ng magkasala. Kasi, ang sabi dito sa Biblia, mga kapatid, ang pagkakasala ay may kahahantungan na kamatayan, mga kapatid. So, as believers of Jesus Christ, mga kapatid, we are striving, mga kapatid, na makasama tayo sa second coming ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil tutugisin na ng Panginoon ang lupang ito gamit ang apoy, mga kapatid. So, pairalin natin ang pagmamahal at takot natin sa Panginoon sa ating pananampalataya, mga kapatid. At lagi nating pangahawakan yung bagong covenant na ginawa sa atin ng Panginoon na nandito na sa ating mga puso at isipan ang kanyang mga salita. Amen. Amen. Yun lang. Wala si Sister Rhea. Baka mag-join din. Miss Ryan? Sa ikaw ba si Sister Rhea? Ako rin. Minsan mo rin, parang sila dito. Meron mo lang tayo. Magandang gabi po ulit. Sa Jeremiah po, makikita natin doon na alam po natin na si Jeremiah ay ginamit ng Panginoon para maging speaker, maging tagapagsalita sa mga Israelita. Pero naging faithful po siya sa Panginoon hanggang sa huli. Hanggang sa huli din po ay si Jeremiah ay nalulungkot dahil marami ang hindi sumunod at marami ang hindi naniwala sa mga sinasabi niya. Okay? So ito yung nung Old Testament, maraming mga Israelita, ang ginagawa nila is magsisi or humingi ng tawad sa Panginoon, and then after na mapatawad ng Panginoon, tutulungan sila ng Panginoon, and then magwawala na naman sila, tapos hihingi na naman tawad. Parang yun yung cycle nila na makikita po natin yan sa Judges, Book of Judges. Now, makikita rin po natin sa present natin na gano'n ang nangyayari sa atin ngayon. Hindi ko na po ilalayo sa sarili ko, let's say, nung mga panahon natin noon na wala pa tayo sa Panginoon, na pag nandiyan yung problema, wala ka ng Panginoon, bakit? Sisisihin mo pa ang Panginoon. 'Di ba? At hihingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos hihingi ka ng tulong. Pag wala ng problema, nakalimutan ng Panginoon. So, ganito po tayo. Now, nung later part po ng Book of Jeremiah, parang ko po doon, nabasa ko po doon na sinabi ng Panginoon na magbibigay ako ng panibagong tipan, na hindi katulad ng tipan na yung Old Testament. Okay? And then, noon po kasing Old Testament, parang naging mediator pa si Moses nung nagawa ng commandments, if I am not mistaken. Nung gumawa ng 10 Commandments, naging mediator si Moses, na sinabi ng Panginoon na susunod kayo sa akin, ako ang magiging Panginoon nyo at kayo ang magiging mga anak ko, parang gano'n. And then, hindi nasusunod ng mga Israelita yung 10 Commandments dahil nga law yun. Parang wala silang Holy Spirit that time, kung katulad ng sabi ni Sister Hannah. Nagbigay yung pangako ng Panginoon na New Covenant. Ito na yung nandito tayo sa New Testament. Na sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng makikipagtipan, yung nasa 31, makikipagtipan ako ng panibago sa mga sambahayan ng Israel at Judah. So, nagbigay ng covenant ang Panginoon, yung covenant ang Panginoon, na ibiligay niya ang Holy Spirit sa mga mananampalataya para maging guide natin upang makagawa tayo ng mga bagay na makakalugod sa Panginoon at madadala tayo sa kabanalan. Now, yung mga praise the Lord. Tayo, kumbaga, parang hindi natin kayang gawin dahil ang gusto ng flesh natin, kasalanan eh.
Kasi doon, yun yung madaling gawin at yun yung masarap. Masarap, madaling gawin. Napakadali ng process na masolve ang problema. Kung gagawa ka ng hindi maganda, solve ang problema mo, pero hindi ka lubid-lubid sa pagkakita. So, ang ginawa niya, minake sure ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng guide, which is ang Holy Spirit, yung mga mananampalataya. Bibigyan niya tayo ng guide para masigurado niya na may mag-guide sa atin papunta sa Kanya. So, nagsasabi po dito na during Old Testament, wala pa nga yung Holy Spirit. So, patuloy nilang nilalabag. Kumbaga, kasi nga law lang yon. Kailangan mong gawin. Pero, walang Holy Spirit. So, ginagawa lang nila na ayon sa kagustuhan nila. So, okay or hindi okay. Pag okay, wala na. Wala na yung espiritu ng Panginoon sa kanila. Pero pag okay, pag hindi sila okay, nandiyan yan. Pero pag wala, parang ganun yung cycle. So, yung New Covenant, nandoon tayo ngayon, at pinipilit nating mga Kristiyano na makasunod sa Panginoon dahil sa tulong ng Holy Spirit. So, pilitin natin na makinig lang tayo sa Holy Spirit. Makinig lang tayo kasi nakikita natin, yung ramdam natin na pag konting kasalanan na paparamdam sa atin na hindi tama yan. Kumbaga yung conviction nandun na at lahat yan nararanasan natin. Na mai-compare natin sa buhay natin no, na wala yan. Puro ako. Ginawa ko yan. Hindi natin naisip yung tao na nagbigay sa atin noon. So patuloy lang po natin na pakinggan kung ano yung sinasabi kasi na-claim na natin na ang Holy Spirit nasa ating mananampalataya at nasa Bible yan na ipinor ng Panginoon yung Holy Spirit sa mga tao na nananampalataya sa Kanya. So since na-claim na natin na tayo ay kasama sa mga pinili, nasa puso na natin yan na nagdodwell na sa ating ang Holy Spirit. So every time na may gagawin tayo at nararamdaman natin talaga yon, especially tuwing Friday, especially tuwing bakit ba tayo nagdadasal kahit nasa bahay tayo, kahit wala sa grupo. Kasi nararamdaman natin na we need to pray. Yan, nararamdaman natin na kailangan natin mag-pray at nararamdaman din natin ang presensya ng Panginoon. Di po ba? Always, kasalanan, okay, nandiyan tayo sa kasalanan. Pero ando dun din yung after ng kasalanan, merong magsasabi sa'yo na mag-repent ka. Di po ba? Hindi madaling sumunod sa Panginoon. Napakahirap. Sobrang hirap. Pero by the help of the Holy Spirit, isipin mo na lang nagdudwell sa'yo yung Holy Spirit. Bawat kasalanan na gagawin mo, parang ang sakit yung hindi mo ka makakatulog. Okay, sharing na rin po, paninigarilyo ko. Bawat isang stick, sandali lang po, kahit 2 hit-hit lang. Hanggat hindi mo pa inaalis sa akin, hindi madali na gawin. Alam niyo po yung naiisip ko palagi. Sinasabi niyo sa akin pagka ganun na hindi madali. Bakit ang ugali mo na bago mo? Sabi ng mga tao, na bago mo ugali mo, bakit ang paninigarilyo hindi mo maalis? Hindi po ba? Ando doon yung conviction. So, if alam mo sa sarili mo na nasa yung Holy Spirit, ibig sabihin tinawag ka ng Panginoon, nananahan siya dyan, sundin na lang natin. Doon nandiyan dyan, naglalaban sila sa loob Naglalaban yung flesh, naglalaban yung Holy Spirit, di ba? So, ang sinasabi nga po, walang nananalo sa mabuti. So, yun na lang isipin natin. Na ang Panginoon laging nandyan doon, hindi physically, pero yung espiritu niya nasa loob natin. Doon tayo maghahawak at doon tayo, wala nang makakatibag sa atin. Amen. Hallelujah. So wala po sister. No? Going to that. Dahil po wala si Sister Rhea, so ito conclusion ko na po. So napakaganda po nung topic bakit po binigay ng Panginoon. Dahil yun po ay na papanahon para po sa atin.
Dahil yung pagkilos po ng Banal na Espiritu sa ating buhay ay hindi po natin makakawalan. Sa bawat isa sa atin, magmula kay pastora hanggang po sa bawat leader ng Panginoon na ginagamit sa iglesia na to. Na nananampalataya po tayo ng bawat isa na yung kanyang pagtatrain sa bawat isa sa atin ay hindi para lamang sa iglesia to. Kung di tayo maging bilang halimbawa at mabuting manggagawa para sa ating mga pamilya. Glory to God. Yung pong topic natin, discuss ni Sister Hannah at Sister Tess, na naipaliwanag po nila yung bagong puso ng Panginoon no? Sa pamamagitan ng New Covenant. Hallelujah. Yung pong Jeremiah 31, which says, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant unto the house of Israel and to the house of Judah. Yung po ay nag-umpisa sa panahon niya. Kasi isinapol po yan eh. At parang kinompare, no? He will establish a new covenant, sabi gano'n, distinct, sabi gano'n. Made at Mount Sinai, glory to God. Pero paano ba bakit gano'n? But distinct at the Mount Sinai. Ito po kasi, as I believe I've learned, no, I've learned from studying na yung po palang panahon, si Solomon, no po, si Solomon ay sa kanyang pagpanaw, no, nag-umpisa po yung pagkahati-hati, hallelujah, ng pamilya. Kasi po, pamilya po pala talaga yan eh, ang may problema, no? Yung sa 12 tribes of Judah, of Israel, no po, yun ay ang mga anak ni Jacob na later on na tinawag ng Panginoon na Israel. No po. Nahati po siya. Yung pong 10 ay tinawag po siya na sila po yung the house of Israel. No? Diyan po nakakasama yung um, Samaria, Assyria, doon po at Israel. Doon po pala sila. Yung po, mga anak po nila yon. Kaya pag naglalaban ng Assyria tapos versus sa Judah, ang Judah po, the house of Judah, are the Jerusalem itself. Yung po ay ang house of Judah and Benjamin. Yung dalawang anak niya kay Rachel. Na kaya pagka nagbabanggaan po yung dalawang, sila mismo, pamilya sa pamilya. At tinikasan na niya yung puso nila as explained in the Bible. Yung pong house of Israel, sila po yung yung idolatry sa kanila po lang na pinanindigan nila yung idolatry, no? Yung pinangunahan nila, the house of Israel, full of idolatry and instability, no? Sabing ganon, mga kapatid. And the Lord's, no, they did not acknowledge the Lord's goodness or the God the Father's goodness into their life. Whereas the house of Judah, sila yung Jerusalem that they actually became following the works or the five Torah, no, the Bible, the Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. Yung pumubok na yun, they followed. However, wala pa si Holy Spirit. No? Kaya nung panahon ng Messianic ministry, hindi po nila ma-identify sila. Though they are following, they just following the law. But they're not after with their own heart. Their hearts are close with what is the Holy Spirit is telling them because it's their only pertaining what is written lang binigay po ni God the Father doon po kay Moses, no, kay ang ating Panginoon sa Mount Sinai as explained po ni Sister Tess. Kaya ang nangyari po, matigas po yung puso, wala po tayong mararamdaman. Ang ginawa ng Panginoon as written in Jeremiah that I will make a new covenant. No po, doon niya isinulat yun as it's written na binigyan niya po lang you will seek me with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sabi ng Panginoon. Yung kanya mga attributes na siya ay patuloy na magiging faithful, pinatunayan po ng Panginoon yun, ng ang faithfulness niya. Yung mercy and compassion ay patuloy na pinangunahan tayo ng Panginoon. As when Jesus Christ left, no, after he left, he rose again on the third day. Sabi niya sa mga disciples, I will not make you as orphan. I will give you the Holy Spirit. Di ba yung po sinabi niya? And with them, kahit tayo po kasi yung the modern times of the
disciples of Christ. So sa atin po, ay nalalahan ng banal na Espiritu. And the words of the Holy Spirit is living in us. With the new covenant, and the words of the Holy Spirit is alive in our lives, no? Buhay siya, mararamdaman natin dahil the Holy Spirit is there, no? In making us, Lord, alive in everything that we're doing. Hindi katulad yung panahon nila, wala kasi yung banal na Espiritu nung panahon na nun. At hindi na ipaliwanag ng maigi, no? Hallelujah. Anyway, nung panahon kasi, as per John 1:1, God is a spirit. However, it was not being instigate sa kanilang mga buhay. Hallelujah. No? Ganun pa man, mga kapatid, sabing ganun, ang Panginoon is a promise keeper, He's a creator and sustainer, loving, compassionate creator, and holy and righteous. Sa ganun, mga kapatid, kung ang Panginoon ay ang promise keeper, sabi nga ganun sa Joshua chapter, yun ang sinabi niya sa aklat ng Joshua chapter 21 verse 45, not 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 only of all the Lord's good promises to Israel failed. Wala siyang na-failed na any of the Lord's promises. Everyone was fulfilled, ang sabi ng Panginoon. That He will continually do it. He will give us a heart, not made of stone, but heart with a full of love, no? That according to His attributes, na binigay ng Panginoon. And the Spirit, no? His Spirit, that the Holy Spirit that He given us, no? Sabi ng, yun ang binigay ng Diyos. Glory to God. So dahil doon, kung tayo ay binigyan ng bagong ipan ng covenant, yung covenant natin mga kapatid, binigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi ngayon pinipilit. Meron tayong free will para tanggapin yung covenant na yun. At sa araw-araw, pwede natin yung i-experience, mga kapatid. Yung Holy Spirit na nabubuhay sa atin, we can always tell Him whatever we're doing. Like, He is like a good friend, a good companion. Dahil ang treatment ng Old Testament time, I become a husband to them, ang sabi ng Diyos, di ba? So He also the same to us at the same time, more in the new covenant in Jesus' name. So as a conclusion, mga kapatid, God's attribute assures us His unwavering commitment in establishing a renewal of relationship through the new covenant. We can always trust Him. He who promised, ang sabi ng Panginoon, is faithful. Yung po ay nakasulat sa Hebrews chapter 10, verse 23, mga kapatid. So that be the glory po. Sige po, kantahin po natin yung sinend ko na ikaw lamang po. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid maray maging Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kailan di ka nagkulang, iyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, ibig mo ako noon paman. Panginoon, nakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Ang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang
gusto mo. Kahit kailan, di ka kulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Di kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Amen po. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you. Glorify you, Jesus. Hallelujah. Lord, glory to you. Ano kabutihan, Panginoon, Lord God Jesus. Muli, Panginoon, tinataas ang Panginoon kami inyong gabayan sa aming pag-uwi, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon. Kailangan, Panginoon, balutin niyo po kayo ng inyong holy blood, Lord God. Holy blood, Lord God. At hallelujah, hallelujah. At muli, Panginoon, magkita-kita po muli kami sa inyong Friday service, Lord God. Maraming salamat. Pasensya, Lord God. Ako kaya po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Jesus. Lord God, Lord God, Jesus, dalangin namin, may dalangin na naman, dalangin sa Panginoon, Lord God, hallelujah, na mababagay sa Panginoon sa Friday po, Panginoon. Lord God, hold your breath, Lord God, hallelujah. Thank you, Lord, Lord God, thank you for the anointing power, Lord God, hallelujah, Lord. Nag-absorb na yung Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Tinatas mo namin, Panginoon, na kami pagkain mo sasaluhan kami. Lord, wala yung mga nagbigay ko, nag-provide ng mga kain na ito, Panginoon. Nag-ibig Panginoon, Lord God, para ay magkalitan po, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, glory, Lord. Ay, hanapin ang Diyos. Hallelujah. Glory to you, Lord. Thank you, Lord. Glory to you, Lord.